Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Gugus nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang mo, hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. O ano meron, ha? Pero bago natin simulan, syempre ang ating talakayan. Isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. Like, and share ang ating video. Salamat po pala ha. Umabot na tayo ng 122,000 ha. Maraming salamat po. At doon sa mga laging nakasubaybay sa mga gilid-gilid dyan, yung mga hindi nagko-comment at nanonood lang, maraming salamat po sa inyo. Pag hindi po nagno-notif sa inyo ang ating video, kalkalin nyo po si YouTube, hanapin nyo si Kuya Goods, no? Para naman makita nyo na meron tayong daily vlog, meron tayong daily upload. So ito, ano ba meron? Grabe, nagsasalita na naman sila. Kung saan-saan, ang dami nila dyan, ha? Oo, saan nga ba? Ito, panoorin nyo, ha? Ang sabi dito, Representative Chu, ilang grounds para ma-impeach versus Duterte? BP Duterte, inihahanda na. Minamadali nga nila. Bakit? Oo, kasi doon sa statement kahapon, doon sa may, kung sino yung pinakamataas dyan sa Kongreso, habang nag-i-speech siya kasi, parang ang lungkot-lungkot niya. Gusto nyo ba, mamaya ipi-play natin yun. Pero, uunahin muna natin itong pag-usapan, talakayin. Bakit ba minamadali nila? Bakit ba takot na takot sila na magkaroon ng Duterte sa susunod na eleksyon? Bakit? Alamin natin yan. Pasok mo, DJ Chacha. Pasok. Ito ho muna mga kapatid, nasa ating pulinya ngayon si Congressman Joel Chua, ang chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa napaka-importanteng paksa this morning. Congressman Joel, magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga po, Manong Ted at saka DJ at sa lahat po ninyong tagapakinig. Salamat sa panahon. Congressman, inyo pong nabanggit sa media itong nagdaang mga araw na may grounds na kayo umano for impeachment laban kay VP Sara kung sakasakali. Ano po, matapos nga po ang ilang mga araw po ng pagdinig sa inyo pong komite. Can you please elaborate, sir? Opo, ito naman po kung hindi po patuloy po nilang hindi sasagutin at ipapaliwanag yung mga issues po na lumalabas dito po sa committee. In fact, tomorrow po, mayroon po kaming nakaset sa committee hearing at inibitahan po natin yung kanilang mga resource person. Isa po sa nakikita po nating ground ay yung hindi po mapaliwanag na napakalaking amount po nung pagrenta nitong mga safe houses. Pangalawa po, yung pong isa pong issue sa DepEd, yung paggamit ng confidential fund, kung saan po tinatanggi po ng mga army na ito po ay na-download para po sa Youth Leadership Summit. So ang tanong po namin... Ito, tatanong ko naman sa'yo. Ikaw yung taga Maynila ka. Bakit lagi nyo inuungkat yan? Bakit hindi nyo ungkatin yung nangyari sa Bicol? Bakit hindi nyo ungkatin yung nangyari dyan sa pagbaha na wala namang flood control na nangyari? Oo. Alam nyo, grabe na ang ginagawa nyo. Di ba? Talagang ang dami nyo. Dahil sa dami nyo, sabik na sabik kayo sa kaperahan, di umano. Lahat na lang ng kalokohan gagawin nyo dito sa ating BP. Sa aming BP, hindi ka pala kasali. Sa bagay, malapit na ho February. Malapit na rin ang Mayo. Kaya po nila minamadali yan, dahil alam nila, mawawala na sila sa pwesto. Hindi na ho sila mananalo. Kaya tain-tai sila. Siguro, utos din yan kung sino yung pinakamataas sa kanila. Yung mukhang Mogs. Kilala nyo ba yun? Kung sino yun? Kung kilala nyo, itype mo sa comment section. Yung Mogs, nagsalita kahapon. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung slide. Nakakatuwa. Nakakatuwa na nakakaawa. Alam nyo bakit? Binabasa na lang niya yung speech, hindi niya pa ma-deliver na maayos. Yun, tuloy mo, Ate Sara. Po ba napunta itong mga pondo? So ito po ay makikita po natin, pwede po ito maging ground para po sa betrayal of public trust, graft and corruption, at saka yung isa pa po, yung pong issue po kay Yusek Mercado, yung pagbibigay po sa buwan-buwan. Medyo, kayo po ay nag-choppy doon sa issue po kay Yusek Mercado. Medyo tayo po naputol doon. Pakiliwanag po, sir, please.
Doon po sa issue po kay Yusek Mercado, kung hindi po nila ito marirebat, ito po ay lumalabas na parang bribery dahil po sila po ay O, kita nyo? Ito yung malaking kalokohan. Di ba? Bakit pag sila, may mga pagkakamali? Oo, minsan nananahimik na lang ito mga to. Sino? Ilan ba yung mga na-issue ngayon yan patungkol dyan sa mga usapin sa reward system na kinakausap nila yung mga ano? Di ba? Wala silang imik. Sino? Wala namang umuungkat eh. Sino ba umuungkat? Di ba? Wala. Ngayon, eto pati kayong merkado, na sinagot na, di ba? Ano pa? Hindi pa rin tapos yung issue para sa inyo? Talagang gagawa kayo ng paraan. Nako, nakakaawa na ho kayo. Oo. Mga kasama, naniniwala pa ba kayo? Mga taga Maynila na lang. Ano bang distrito to? Tres. Ha? Apple Nieto ha. Sasabihin ko na sa inyo, Apple Nieto, Distrito 3. Huwag kakalimutan. Si Apple Nieto po ang kalaban nito. Oo. Kaya isolid nyo sa Distrito 3 ng Maynila para hindi na ho makaupo yan. Wala naman ho, ginawang maganda yan. Lahat po, kapalpakan di umano. Kahit tanungin nyo yung taga Maynila, tanungin nyo si Yorme. Wala hong magandang nagawa yan. Puro pambabatikos, puro. Tuloy. Yusek Mercado nakatanggap po na itong allowance or nung tinatawag po natin payola, nung siya po ay head ng HOPE o yung tinatawag natin ng procurement agency. So, yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, po pwede po maging ground for impeachment. Wow! Galing mo gumawa ng ground for impeachment. Bakit yung mga husgado, bakit yung mga abogado, hindi nila masabi yan? Bakit kayo, na nagtutulungan-tulungan na lang dyan, kaya nyo sabihin? Kasi suportado kayo. At sabi nga nila, bayad kayo, di umano. Nako. Ano kaya ang mangyayari dito pag natalo na? Maaari. Kaya naman pala nagpapabango. Baka magkaroon ng pesto, no? Kung sakali wala na siya sa Kongreso. Di umano. Baka magkaroon ng pesto, no? Siyempre, mahaba-haba pa yung uupuan niya, no, yung kung sino nakaupo ngayon, 2028 pa. Baka mabigyan daw siya di umano. Ito pala si Ate Neneng. Si Ate Nene ha, ang mga kalaban ni, kilala niyo si Lulong? Yung malaking butiki. Kilala nyo? Sino yon? Kailangan matalo yun. Para wala nang husay-say yung mga ganyan. Naubos kasi yung kaba ng bayan Yung Kaya, huwag niyong hahayaan na matalo si Ate Nene dyan sa May Leyte. First District po ata, kung di ako nagkakamali. Tuloy! Opo. So, kung sakasakali nga po na ito nga po ay hindi masasagot, matutugunan po ng kampo ng Vice Presidente, ano po ang mga pwedeng mangyari sa inyo pong ginagawang pagdinig sa usapin po ng termination po ng hearing and eventually po coming up with a committee report? Pagka hindi po nila ito may re-rebut, magsasabit. Well, number one kasi we have to be reminded na ito nga pong ginagawa natin is in aid of legislation. Siyempre magpo-propose po kami ng mga batas na sa amin pong nakikita. Pangalawa po yung Sa inyo lang nakikita. Pero kung halimbawa ibabase mo sa saligang batas at sa mga nakakaalam sa batas, wala ho ata. Hindi ho ata ground yan. Wala ho atang ground sa mga ganyan. Nako. Kasi aral dahil sa batas. Para merong panlaban. Hindi kagaya no si nasupalpal ni Jimmy Bondok. Nasupalpal in the terms of, alam niyo yung sinasabi na hindi naman pala yung tamang pronunciation yun. Yung subnation. May sinabi siya. Subordination by perjury. Anak ka ng bugi, kahit magtanga-tangahan ka na lang, sa bagay, artista ka naman di umano. Kahit magtanga-tangahan ka na lang dyan, okay lang sa'yo. Tuloy.
yung mga recommendation mo, pagaya po ng ganito po. Pero ito po ay isasubmit pa po. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po ay isasumiti pa sa Committee on Justice. Dahil yun po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceeding. Pero as we all know, ano po, sa tatlong pamamaraan po ng impeachment proceeding sa Kamara, ang isa po sa mga paraan dyan ay mayroon pong verified complaint na manggagaling sa sinuman pong mga mamamayan na susuportahan po o i-endorso ng isang kongresista o mismong isang kongresista. Tama po. Opo. Kayo ho ba mismo, Congressman Joel, ay nasa inyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ho ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit yung impeachable offense na umano ay nagawa ng Vice Presidente? Well, ito po yung pag-uusapan po namin ng committee. Ako po ay chairman lamang. Siyempre, at the end of the day, magiging consensus Ito ma-interrupt ko lang si Kuya Ted. Siya daw ay chairman. Sino nagsasalita? Siya ay chairman lamang. Pero kung halimbawa, pagbabasihan mo at titimbangin mo, analyze nyo, mga kasama, meron po siyang kinikilingan. Meron po siyang kinakampihan. At meron siyang dinidiin at pinaninindigan. Di umano. Di ba? Kaya sabi nga natin, sa mga sitwasyon, kaya hindi umaatin ang BP at saka mga opisyalis ng OBP dahil sa gantong sitwasyon. Di ba? Mas daig pa nila yung mga senador eh. Kung makaas na sila, di umano. Sino aatin sa mga ganyan? Iko-contempt ka. Di ba? Ikaw ba? Aatin ka pa ba? Nakakatuwa itong mga ito. Tuloy. po to ng committee. So if ever po, pwede naman po itong resolution namin maging basihan para po dito sa impeachment. Opo. Yung pong balita ngayon, ito po, headline ng Philippines. Sabi niya, yung resolution daw nila ay pwedeng, ang resolution daw nila ay pwedeng maging basihan. O di halatado. Oo. Sabihin nyo muna sa mamamayan kung gusto ng mga mamamayan. Hindi yung kayo-kayo lang pala desisyon kayo eh. Diba? Kagaya nga ng tanong ni Sir Ted, no? Kailangan merong ng mamamayan yan. Kung aprobado ba ng mamamayan yan. Hindi nga aprobado ng mamamayan eh. Punta ka doon sa mga comment section na mga lumalabas na mga vlog. Puro laban to sa mga tuwadcom. Against sa mga tuwadcom yung mga comment nila. Kahit kayo po mag-obserba. Nakakatawa, nakakaawa. Pinipilit ang kanilang mga gusto. Bakit? Dahil yung isa, yung lulong, takot. Baka mabueltahan siya pagdating ng araw, di umano. Tuloy. Star, no? Kayo po ay humihikayan sa DOJ na ilagay po sa lookout bulletin ang 7 opisyal ng OVP, sir? Tama po kayo. Sige po. Tamo? Ito po Siya na naman ay humihikayan. Nagdesisyon na naman siya. Diyos mio, Marimar. kasing lookout bulletin ay para po mag-determine at siyempre ma-monitor po natin ito pong mga iniimbitahan po natin kasi may mga balita po kami. Yung iba po parang gusto na pong lumabas ng ating bansa. So ito naman pong lookout dahil wala naman po silang kaso pa. So wala naman po tayo magiging full departure order. Ang pinagkaiba po kasi na itong lookout bulletin, ito pong lookout bulletin, para po ma-determine muna, baka yung iba po sa kanila may mga warrant of arrest. At least, ito po magiging basis para hindi po sila ma-hold po sila. Pangalawa po, makita rin po yung magiging itinerary nila. But having said that, kung wala naman po sila mga warrant of arrest, well, I have to admit, wala naman po tayong magiging basis para sila po ay may mapigil sa pag-alis po nila. Opo. Pero sa ngayon po, ano ho ba ang estado nitong mga taong ito na opisyal ng OVP na hindi nasipot po sa inyong mga imbitasyon sa usapin po ng imbitasyon? So, pina na ho ba ang na-issue po ng komite at meron ba din ho bang posibilidad na gaya po ng ginagawa sa Quadcom na meron na pong mga arestong gustong mangyari? Noong nakaraan po, nag-issue na po kami ng subpoena at kasabay po nito yung lookout. Ito po ay minanifest po through emotion ng isa sa mga kongresista. Kaya po, ito po yung batihan po natin ng lookout bulletin. Lahat po sila binigyan na po natin ng subpoena at kung sa susunod po na hearing, bukas po ay hindi po sila umattend.
po pwede po yung mga kongresista, yung mga miyembro po ng committee ay po pwede po silang ipasite into contempt. Opo. Sige po. So, Congressman Joel, balikan ko lang po itong itong nga pong posibilidad ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po nun, ang balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po yung last day ninyo? Sa inyo bang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able to go on with the impeachment process in the lower house? Well, yung nga po yung nabanggit ko kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin ng mga Mhm. miyembro. Baka mamaya exercise yung futility na rin po dahil unang-una po wala na rin po tayong panahon. So lahat po yan babalansahin po namin at pag-aaralan. At makakasa po kayo kung ano man po maging rekomendado ng ating mga kasama sa committee, ipagbibigay alam din po namin ito sa inyo. Opo. Pero sir, gaya din po ng inyo pong ng inyo pong diyan, yung graph po ninyo sa impeachment proceedings sa Kamara, may pangatlong paraan po naman para maihain at mabilis pong maaksyonan ng Kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na dediretso na One-third. opo, ito po yung 1/3 po na pirma na kakailanganin po lamang sa isang verified complaint. What do you think of that process being utilized by the members of the House na gusto hong pa-impeach ng Vice Presidente? Lahat po yan i-consider po namin at pag-aaralan. Dahil siyempre, well, marami rin po mga legal expert na nagsasabi na po pwede rin naman po na outright sampahan na lang po ng kaso sa court. Dahil Wow! Nagdesisyon agad sila. Sa tingin nyo? Lalo nyo lang pinapalakas ng Duterte. Oo, si Ate Sara. Alam nyo ho, pag ginawa nyo yan, baka hindi natin masabi Marami na ho nagagalit sa inyo. Mga taga Maynila, sa tingin nyo, mananalo pa ba ito? Kung sino yung nagsasalita dyan sa kabilang linya? Kung alam nyo ang sagot, District 3. Tatlo yan Yung isa hindi masyadong lumalaylo, mapaglaro din yun Oo. Alam nyo, hindi maingay ngayon yun kasi ngayon alam niya na itong mga ito, yung mga kasamahan niya, ay siraan na. Yung dalawa, sirang-siraan na. Sa bagay, sira na rin naman yung isa. Mabaho na rin po yung pangalan. Kaso nga lang, hindi ho siya sumasawsaw dito. Sa ngayon. Pero yung noon, talaga hong sumasawsaw. Kilala nyo sila, 3 sila sa Maynila. So ngayon, medyo nilalaro-laro niya pa. Baka sabi niya, baka pwede pa akong baka hindi ako nagpapakita ngayon niya sa Tuwadcom, hindi ako nagsasalita. Baka manalo pa ako dito sa distrito ko. Pero yung dalawa, bantot na po ang pangalan. Alam niyo ba, mananalo pa ba yung mga taga Maynila na yan? Okay, kung alam niyo sa yung sagot, i-comment niyo sa comment section. Kung hindi naman, hindi, wala. Sabi niyo, wala na ho yan. Hindi naman nanalo. Tuloy. The Vice President, wala po siyang presidential immunity. So lahat po yan, pag-aaralan po natin at i-discuss po namin sa mga miyembro po natin ng committee. Okay, opo. Sa ngayon ho ba, sir, ito lang po ay ito sir, ito po ang ating pinag-uusapan ay mga theoretical po lamang na bagay, no? Kumbaga, mga posibilidad po. Sa ngayon ho ba, sa mga nag-iisip po ng pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, na pag-uusapan na ba kaya yung pong chance nito na makakuha po ng sapat na boto para po sa sinasabing conviction kung sakasakali man? Kasi malaking bagay din po yun, di ho ba? No? Maghahain ka ng gantong reklamo at kayo'y kakain ng oras and then at the end of the day, wala namang pumahihita sa Senado. Alam po ninyo, Manong Ted, yan din ang katanungan ko. Pero siyempre, ang mga senador po, trabaho din po nila yan Ang taong bayan po ay nagmamatsyag at nanonood po sa amin. Tama! Nagmamatsyag po ang taong bayan. Ang sabi ng taong bayan, wala na ho kayong saysay. Hindi ho maganda ang pinagagawa nyo, di mo. Buti alam mo. Lalo na yung mga distrito mo. Tanongin mo, pag nangampanya ka ba, masaya yung mga kinakampanyahan mo? Hindi, di ba? Pag nangampanya si Apple Nieto, naku po, galak na galak ang mga tao sa Distrito 3. Siyang-siya sila. May pasok ko lang po, Huwag niyong kakalimutan, Yorme, tsaka yung buong team niya. May pasok ko lang po. Para naman kasi, itong mga ito, yung tatlo na yan, mawala na ho yan. Ibig sabihin, matalo na at hindi na manalo. Tuloy natin. Tama po kayo. Marami po dyan kasi hihingi po talaga ng suporta, lalong-lalo na sa parteng Mindanao.
Yon, lumabas na po ang totoong kulay. Takot na takot po sila. 'Di ba sabi ko sa inyo, yung vlog ko kahapon, may nagsabi sa akin. Sabi niya, bro, oo, solid Duterte sa Mindanao. Kaya pala, takot na natulugan na rin mga kasama. Oo, meron na ho rin nagsabi sa kanila na solid dahil sa pinagagawa nga nitong administrasyon ngayon. Eto na, 'di ba? Sa bibig po lumalabas ngayon ang mga totoo. Kaya po sila natatakot dahil nakaramdam sila, kaya gusto lang ipa-impeach agad si BP dahil solid sa Mindanao ang mga Duterte. Kung ganon, di walang kakaunin yung mga nakakalabanin ni Supalpal. Hindi mananalo. Kasi Mindanao pa lang solid na. Paano yung Luzon? Paano yung Bisaya? Sige. Paano pa yung miyembro ng KOJC? Paano pa yung mga politiko na nakasuporta? Mga Katoliko na nakasuporta? Paano pa yung mga ilang-ilan ng mga INC? Sabihin natin kasi may nararamdaman ako, mamaya ipapakita ko sa inyo sa video nito. Ito bago natin itapusin na yung video rito, meron ako ipapakita. Tapos sunod naman, paano ko nasabi mamaya. Pero ako po naniniwala na ang ating mga senador naman ay reasonable at ang malaki po magiging participation po dito ng media at ng taong bayan. So yun, ililipat natin kayo dito sa pag-uusap. Bakit masabi natin na takot? Ito muna kaya. Ito muna kaya. Nagsalita kasi ito siya. Sino siya? Sino siya? Nagsalita siya. Ang sabi niya rito, bakit ba takot na takot at mukhang hindi masaya pag ito'y nag-speech? Kasi nga, nararamdaman nila na yung Mindanao ay solid na po. Lumabas din sa bibig ng tuta niya. Sino ba yun? Yung nagsalita kanina. Sige, pasok mo. Our committee and our young guns have become the target of those who prefer the shadows over the light. Wow, They attempt binaligtad to pa. undermine our work, casting aspersions and spreading false Binaligtad pa, Yung mga, young guns daw ay target ng mga wow. Baligtad na po pala tayo statement nyo, kuya. Mali po ata statement nyo. Tuloy mo. narratives discredit our pursuit of accountability. Yet, as we stand here today, we reaffirm our commitment to this duty. We are here to do the work without fear or favor, on a mission to uncover the truth. No matter how uncomfortable it may be for some, we understand that this journey will not be easy and that standing for what is right often means standing against the tide. Wow. Sa mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Wow. Tignan niyo yung pumalakpak, yung kaalim niya na young guns, hindi pumalakpak. Itong nasa harap, yan, isa. Yung magaling na nasa committee niya, pumalakpak. Iano ko Saka, yung statement niya, hindi na magtatagumpay. Parang binabaligtad pa nila, Parang ang sila pa ngayon na mabubuti. Di umano. Sige mo, Ito yung mga pumalakpak. Pero yung young guns niya, hindi ko pumalakpak. Alam niyo bakit? Baka siguro mababa ata yung di umano. Yung bigay. Tingnan mo. Tagumpay sa masamang hangarin ninyo. Yung young guns niya, hindi pumalakpak. In this house of the people, we are Diba? Tuloy natin. At least, alam nyo na kahit pala tao niya ito, hindi rin talaga solid sa kanya. Tuloy. on the right side of history. And make no mistake, no matter the challenges, no matter the opposition, we will stand our ground. We will not yield to intimidation or pressure. We will not be swayed by the attacks hurled against us. Instead, we will press on with even greater resolve, knowing that people are behind us, that history will remember our courage
and that our efforts are guided by the principles of justice and integrity. Talaga Kahit ba? unti-unti na natin nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Ayun. Yung mga yung number one yung tao. Babalakpak. Hoy, baligtad kuya. Parang mali ata yung statement mo. Naniniwala ba kayo dito mga kasama sa statement niya? Hindi na raw sila papayag na bumalik daw ang kadiliman. Wow, kwento nyo sa panggong para meron kayong kausap. Ito na pasok lang natin itong... meron pa ba? Sige, tuloy natin. To those who may question our motives, I say this. We are here for the people. We are here for the truth. What? And for the enduring ideals of this republic. Our work transcends personal ambition. It is about laying the foundation for a nation that is free, just, and governed by the rule of law. Wala. Hindi tayo naniniwala. Ubus lang ang pera. Magandang magsalita. Binabaligtadan lahat. Di umano. Para saan? I-play safe yung ano nila. Yung mga bantot nila. Di umano. So ito may sinabi rito si attorney. Sabi dito. Sino ba ang mga nasa likod niyan? Tulong-tulong na sila eh. Meron sa kamera, meron sa yung babaita. Yung mga babaita, meron din. Di ba? Tignan natin kung ano yung sinabi rito sa interview ni Attorney Panielo. Attorney, pwede mo ba ipasok yan? Go! Daw si Presidente Duterte pag naimbitahan uli yan sa Senado at pag nagbura na naman, kukontempt niya na ako, kukontempt. Mabuti kung makapasa ka. Pinaliwanag naman niya kung yung kanyang expression, hindi lang more, against the criminals. Pinapakita niya lang yung rage. Ang masama kung minumura mo siya, hindi naman o minumura mo yung mga nandun, hindi naman. Expression lang yun. Siya nagpapatupad ng batas, hindi kagaya ninyo, kagaya mo, Senadora, may batas na sinasabi, ipagpapalagay na lahat ng inaakusahan ay inosente. Pero ang ginawa mo, pinaparada mong guilty lahat ng mga resource persons at inaakusahan mo, yan ang ginawa mo kay Pastor Kibuloy. Kayong mga naririyan, kayo nga ang above the law Makapakulong kayo, hindi lang masagot ang mga tanong nyo, pinakukulong nyo. Pag hindi nyo type ang mga sagot, pinakukulong nyo. O yan ang above the law. Hindi nyo sinusunod ng batas. So, yan di ba? Sino naman yung mabaita na gusto ipakontem ang dating Pangulo? Ito yung video na sinasabi ko sa inyo mga kasama. Alam nyo po, dito pa lang sa video mararamdaman nyo na Kaya, yung mga nakikinig na mga sa Tuwad Committee, ramdam nyo na. Ngayon pa lang maramdaman nyo na wala na po, hindi na po, alam niyo yung sinasabi ko. Kasi ito po ay, kung sino po may-ari na itong Net 25, alamin niyo kung sino. Pero ako po, nararamdaman ko na ito po, ay pumapanig na po. Panig po sa pakiramdam ko, panig po ito. Bakit? Kayo po mag-analyze. Alam nito, mga tao na ito, ang sitwasyon sa gobyerno. Alam nito ng mga tao na ito, ang tama at mali. Alam na mga ito kung sinong taong nanggigipit at sinong taong iniipit at ginigipit. Kaya po, malaya sila magsalita, mahayag sa pamamagitan ng platform nila, hindi man madiretso, pero ramdam mo. Pwede natin i-play para naman makita at marinig nyo. Nasa side na po ng, hindi ko lang masabi ng diretso rin pero pakiramdam ko, pakiwari ko. Ganun na po. Pwede ba natin play, kuya? Sige, ito na. Okay, walang problema doon. Yan, oo. Yun ang lagi natin sinasabi, Nelson, Sa mga suki po ng palatuntunang ito, hindi talaga tayo nakikisaw sa mga issue ng politika Pero kung huwag niyo po naman kaming kakantiin. Yan. Pipitikin yung tenga namin, tapos sabihin, sige nga, magalit nga kayo. Pipitikin yung ilong namin. Kung gusto niyo, hindi kami kikibo. May mukhang atang hindi naman tama yun. Di ba? Tapos nung nag-react kami ni Nelson,
hindi nyo na malaman kung ano gagawin ninyo. Yeah. Di ba? Oh, Piti ka na lang tayo ng tenga. wag pong ganun. Tapos paparatangan tayo, siguro puro kayo ganito, puro kayo ganita. Ay, hindi. Hindi ho. Oo, katunayan, natutuwa kami sa ginawa ng Pangulong ito. Oho. Na dumalaw siya sa mga... At nag-abot ng tulong, ha? At saka mukhang narinig tayo, di ba, noong nakaraan, di ba, ang sabi natin, mukhang ang Pangulong Bongbong ay hindi ata personal na bumababa sa taong bayan, di ba? Naunahan pa ng Pangulong Duterte, pero ngayon, Nelson, ay ito na pala, ito na. Ito, at habang nandun, Oo. may pahayagang presidente. Ito po, pakinggan natin ang sabi Alam ng nyo, Pangulong mga Bongbong. kasama, analyze nyo analyze nyo, Natutuwa ko, kasi kahit hindi nila sabihin, ng diretsahan, di ba? Naunahan pa raw ng Pangulong Duterte. Ano yun? Eto pa. Marcos. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's Follow the science. Follow the science. Wow, sige. happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more Babaguhin ang design. Nasaan ang pondo? Asan yung project? Yan ang tanong natin, kababayan, si Gary. Tuloy. technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. Ayon, hinihintay ko yung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Nelson na bukas siyang paimbestigahan. Meron ba sinabi? Meron nata, no? Wala naman. Hindi natin na isama sa voice clip Ate Natalie. Yun ang hinihintay namin eh. Yun ang pasabog ng Pangulo eh. Na bukas siya sa ideya na magkaroon ng investigasyon ukol po dito sa flood control project. Yan! Di ba? Kasi kung ating babalikan, 1972 pa pala, panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., nagpatayo na siya ng ano yan parang river basin ata sa buong Bicol sapagkat nakikita na niya ang posibilidad na pwedeng mangyari yung nangyari nga nitong nakalipas na mga araw na son. Ang problema, hindi po natuloy yun nung pumasok yung administrasyon noong 1986. Di ba? Pumalit na, sila na. Oo. Wala na po, hindi na po naipagpatuloy yan at hanggang ngayon. Lahat ng mga sinimulan noon ay parang ibinasura. Iyan. Oo. At mukhang bigla nilang naalaala, meron palang programa na ganyan noon pa, matagal ng panahon. 1970s pa. Yan. Kung ito pala ipagpatuloy na son, kung bumahaman po sa Bicol, ito nakalipas na mga araw, baka hindi ganito katindi ang pagbahang naranasan natin. Oo nga. Tama. Di ba? Oo. Kaya nga hinahanap natin sa tanggapan ng DNR ang kasi meron isang departamento diyan na tungkol sa River Basin Monitoring ata no ha? Na ito'y napakalawak na ang trabaho nito i-monitor, bantayan ang lahat ng kailugan sa buong Pilipinas. Ang problema, mukhang tatatlo yata ang tao nito. Nakalib pa rin yung dalawa. Nako po. Oo. Isa lang ang natira. Di ba? Hindi ba natin nahagip, Ate Natalie Pichi, yung aming executive producer, ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na bukas siyang paimbestigahan ang flood control projects? Wala. Ayun, ang lead natin, PBB. Sir, wala. Oo. Walang ganun eh. Nakakatawa, no? Di ba? Kasi dapat i-insist niya, anong nangyari? Bakit na nagkaganito? May pondo tayo para dyan. Nasaan ba? Dapat ganun. May boses na sasabi siya, hanapin niya yung flood control. Wala ho eh. Oo. Sabi niya pa, do the science daw. Diba? Climate change. Wala na po yung pera. Ubus na. Tuloy. PBM, bukas sa planong investigasyon sa flood control projects ng gobyerno. Dapat ganun. Kasi dun sa narinig natin, parang ipinagtatanggol pa nga niya, di ba? Oo. Yung flood control, na-overwhelmed lang. Oo. Dahil sa climate change, dahil kakaiba. Oo. Dahil sa Spain, ganun din eh. Yun na nga. Ang bumaha. So, hinahanap natin kung pag-iimbestigahan ba niya. Oo. Pero ang alam ko, ang gusto niyang paimbestigahan
ay yung disenyo para mabago. Mabago. Pero siguro, kasama sa investigasyon na rin, Ay, tsak. yung presyo, di ba? Oo. Kasi kung yung cost ng isang project, flood control, ay hindi angkop naman dun sa ginawa, Oo. hindi ba? Kahit Totoo. sabihin natin na overwhelmed, pero mahal. Oo. Tapos ang ginawa mo lang, isang kanal, di ba? Baka parang yun ang dapat natin din. Yan. O kaya naman gumawa ka tapos yung riprap mo naman Oo. hindi wala kang mga bakal na nilagay diyan. 'Di ba? Dumaan lamang yung napakahinang current ng tubig, Sira na. sira agad yung mga gilid niyan. At ang masaklap din, baka may madiskubre na may inireport na project na complete, pero pag hinanap, wala naman. Oo. Di ba? Baka may ganun eh. So, So, ayan ha, narinig nyo mga kasama ha. Hindi lang nila madiretso, pero alam nyo na po ang kahit ako nararamdaman ko. Diba? Oo. Pasalamat na tayo dahil yung mga kabutihan nitong mga, kung sino po yung nandito, alam din nila yung mga gumagawa ng kamalian. Hindi nila matumbok, hindi nila masabi ng harapan, pero ako po, nararamdaman ko. Salamat po mga sir ha. Kaysa nyo po ako pagdating sa mga, yung mga mabubuting gawain. Maraming salamat po ha. Ito, lagi ko sinasabi sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, huwag kang pahuli sa mga latest balita, mga issue. At syempre, i-like yung video ha. Hanggang sa muli ha. Mamayang hapon po, meron po tayong upload ha. Salamat po. Bye-bye.